A day in our life as a patuloy na nagpapakatatag na married couple living in San Francisco. Hey guys, it's me, Mrs. Pauli. Welcome to my mini vlog. Kung ayaw mong ma-fall, matuto kang umiwas. Kung alam ko lang nasasaktan mo ko, edi sana hindi na lang ako nahulog sa'yo. Huy! Char! So, ito na nga guys. Grabe yung sinapit ko dito. Napakasakit talaga. Alam nyo ba, nakukuha lang naman ako ng mug kasi nga magtitimpla sana ako ng kape. Kasi nga kailangan na naming mag-intindi dahil may matraton ang mga bata. Sinabihan na rin nga pala ako dyan ni Mr. Pauli na mag-ingat ako kasi nga Nag-ingat bulok naman na ako, yung pero kahoy. bakit ganon? Lumagabong pa rin ako. Grabe, nakakainis talaga. Hindi ko nga alam kung naaawa ba talaga sa akin yung asawa ko o talagang tawang-tawa pa siya na nangyari to. Hala, hindi. At buti na lang nga kamo, dumating na sila galing sa school. Kung wala sila, hindi ko alam kung paano ako makakaahon dyan kasi napakalalim talaga niyang silong namin. Wala nga pala kaming lababo, kaya ganyan kabilis na bulok yung aming sahig. So, syempre, dyan kami naghuhugas ng pinggan, lahat dyan namin ginagawa. Kaya talagang mabilis masira yung kawayan. Kasi nga, nung ginawa tong bahay na to, talagang wala pa talaga kaming budget hanggang ngayon. Huy! Anong oras na nga, kaya talagang agad-agad na ako nag-abyad. Kailangan ko nang maligo kasi nga 1 PM yung start ng matraton ng aking mga junakis. Kung wala lang talagang schedule ngayon, hindi talaga ako pupunta kasi talagang napakahirap maglakad papunta sa baryo. Kung hindi lang para sa mga anak ko, hindi Dito ako nga lang bababa. pala kami naliligo. Wala kasi kaming CR. Alam niyo, minsan napapaisip ako kung sign na ba to dahil magkakaroon na kami ng magandang bahay. Huy, excited. O baka talaga namang sign to na talagang hulog ako. Doble, triple kayod pa para matupad natin yung mga pangarap natin, lalo na para sa mga anak ko. Ganito lang yung mga galos ko pero grabe yung tuhod ko na bali yata sa pagkalaglag ko. Fast forward tayo, papunta na nga pala kami sa school. Ayan, kahit talagang hirapan ako maglakad, paingkay-ingkay ako. Talagang go, push. Punta pa rin tayo kasi nga, ayan, support ako sa mga anak ko lalo na kapag ganitong lalaban sila or quiz bee or matraton. Dito nga talagang sinilip ko, buti nakaabot pa ako. Akala ko, tapos na Pagkatapos kay Nash, ayan, dumiretso ako dito kay Sean kasi kasali din siya. Nakakatuwa lang kasi habang maliit pa sila, mahahasa na. Pauli-uli ang ante nyo kasi chinecheck ko kung kasama pa sila sa top 5 or top 3 or sa final. Yung nanay yung nape-pressure, no? Hindi yung mga bata. Guys, ako ang kinakabahan kaya talagang pauli-uli ako dyan sa dalawa kong bata. At ito na nga, first place si Nash sa kanilang matraton. Congrats, kuya! At syempre, hindi papatalo ang aking pangalawa. Ayan, si Kuya Sean, pang-apat yata siya. At ito nga yung top 3. First place, second place, and third place. Lahat ay kay Sir Lemuel. Ayan, yung anak ko tuwang-tuwa kahit pang-apat siya. Ayan, grabe natutuwa ako kasi bata pa lang. Ayan, nararanasan na niya yung mga ganitong laban. Para sa susunod, grade 1 ka na, mas galingan mo para ma-first place, second or third ka man, okay na okay na. At pagka-uwi nga namin agad namin ginawa itong Plants vs. Zombies namin. At grabe, talagang natutuwa ako kasi yung mga anak ko talagang sasali daw sila. At after nga naming mag-Plants vs. Zombies, ayan, inabiyad ko ng aking anak, ang aking bunso dahil ito'y antok na. Kahit hirapan akong gumalaw, go lang. Napakahirap kasi kailangan kong kayanin. Syempre, nanay tayo, Doble diba? Ingat na nga ako dito kahit hirapan na akong maglakad. Kasi baka mamaya masira na naman or lumusot na naman yung binti ko. Kahit mahirap, syempre tayo ang kailangan ng ating mga anak. Kaya talagang go lang. Sobrang sakit talaga ng tuhod ko. Pakiramdam ko lalagnatin ako dito. Fast forward tayo. Awarding na nga pala nila at hindi na ako nakapunta. Ito guys, yung lagi nyong tatandaan. Hindi rason or hindi hadlang ang kahirapan para hindi kayo makapag-aral. Tuwang-tuwa ako sa mga anak ko kasi kahit ganito kahirap ang buhay, talagang nagsisikap sila
abot sa kanilang makakaya. At alam nyo ba guys, na kahit ganyan pa yung mga anak ko, maliliit pa lang, pero may pangarap na sila para sa amin. Bigla akong naiyak kasi naalala ko yung mga sinasabi nila. Na paglaki daw nila, pag may trabaho na daw sila, bibilhan daw nila kami ng malaking bahay, lahat daw ng kailangan namin. Akalain mo yun, maliit pa, nasasabi na sa'yo, thank you Lord kasi may ganito akong mga anak. At hindi na nga talaga kinayang ng power ko kaya agad na akong nangakit papunta sa bayan para ipahilot tong tuhod ko. Sobrang hirap, may alaga pa naman akong bata. Natatawa nga ako dito kasi si Pipoy, ayan, ginagaya nga niya ako. Hindi ko talaga kaya ng solo kaya nagpaalalay ako. Dali-dali na nga kaming bumiyahe kasi talagang makulimlim. Baka abutan kami ng ulan magkasakit pa ang bata. Diyos ko, ano ba to? Fast forward tayo, nakarating na nga pala kami dito sa bayan at talagang agad kong pinasundo kay mama yung maghilot. Talagang yung sobrang sakit pero kailangan kong tiisin para lang maging maayos na. Alam nyo, nagkikwento ako sa asawa ko, sabi ko grabe napakarami ko ng karanasan sa bahay na to. Kasi nung una guys, nasulbot din yung paa ko, nagkaroon ako ng 2 peklat kasi nagsugat siya ng 2 malaki. Nagkikwentuhan nga kami ni daddy at sabi ko, total wala pa rin naman tayong pampagawa ngayon. Sana pag dumating yung time na magpapagawa na tayo, kahit yung sahig lang natin yung semento. Tapos ganito, yung dingding natin buli pa rin na may kawayan kasi talagang napakasarap tumira kapag ganun yung bahay nyo, napakalamig. Ikaw na lang nga yung susuko, talagang papatayin mo yung electric fan. At ang kagandahan nun, kahit tiri ka ng araw, hindi mainit sa bahay mo. Kaya kailangan talaga nating magsikap. Lahat ng dinaranas namin ngayon or dinadanas ko, ginagawa ko na lang inspirasyon. Para syempre, matupad natin yung ating pangarap. O siya, samahan mo akong mangarap. Thank you for watching. Don't forget to follow me, share, and heart my videos. Bye! Mwah! Thank you, ma!